Ang dami nang nagre-request ng mga idol natin patungkol dito kay Jordan Goodwin. So heto na nga, sa mga hindi po nakakaalam, two-way contract player nila to at combo guard tong si Goodwin na may height na 6'4 at bigat na 200 pounds. Okay na nga rin po na size yan bilang isang 1 o 2 sa NBA. Base na lang din yan sa paggamit ng coach. Tulad ngayon, nakasabay niya si Vincent sa court, kaya 2 siya. Pero kasi may Lebron ka pang kasama na pag ganito mga pagkakataon na walang Luka o AR ay siya ang magko-command ng opensa talaga. Kaya hindi mo rin magagampanan yung normal na ginagawa ng guard kasi marami kang kaagaw sa bola. Pero naiintindihan nga ni Goodwin yan at sa iba na lang umaambag tulad ngayon na nagbibigay siya ng pick kay Lebron. Naka-small ball nga rin kasi itong Lakers at sina Lebron at Vando ang laman ng kanilang front court tapos lahat silang 5 ay nakapwesto pa sa labas ng painted area. Kaya magandang pick play nga to kasi kita nyo, bumuka yung loob. Dito wala naman ding ginawa si Goodwin. Siya ang bida sa video na ito pero maganda rin kasi ang ginawa ni DFS dito sa depensa at na-pick up ng mic yung sinasabi niya. Actually kaya nga rin epektibo si Goodwin off the bench kasi nagdadala siya ng energy din at kung isasama mo pa yan kay Vando pati kay DFS okay talaga defensively. Dito palang makikita nyo na ang atensyon ni DFS sa depensa at tumuturo na doon. Mamaya na natin ipaparinig yung sinabi niya pero ayan nga, si Vando ang kinakausap niya rito at sinasabihan nga niya to na lumabas na kasi siya na ang bahala doon sa screen. Sinasabihan niya si Vando na stay out daw. Actually kahit wala naman ding ginawa si Goodwin dito at tumatapat lang din siya ay okay na rin yan kesa kung unwari si Dalton Knecht yung nandyan edi mas magiging kumpiyansa pa si Dillingham na atakihin ang depensa niya. Pero ayan nga po, dahil sa communication ni DFS ay nasira nila ang play ng Wolves. Kanina wala siyang ginawa pero ngayon heto muli siya at tinatapatan si Rob Dillingham. Ang isang bagay din kaya mas napapaboran to ng playing time kaysa kay Dalton Knecht dahil sa depensa talaga. Hindi kasi siya liability rin doon at kahit mahusay na guard pa itong si Dillingham ay kaya niyang bantayan. Ganda pa nga ng swipe niya rito. Tapos isa pa, low maintenance din siya sa opensa. Kahit na combo guard siya, pwedeng hindi siya maghawak ng bola at magpa-spot up lang siya. Sa G-League mga idol ay tumitira to ng 38.5% mula sa 3 dito po sa mismong Lakers team. 38.5% din po ang ina-average niya mula sa labas. Kaya above average na mga numero din po yan at kung patuloy niya rin naman na ma-hold yung ganitong mga porsyento ay mapapasama pa rin talaga yan sa rotation. Kaya rin po kahit si Cam Reddish hindi na ipapasok kasi better shooter nga rin to kaysa sa kanya kahit na okay naman din po ang depensa nun ni Reddish. Good look to mula sa kaliwa. Hindi ko naman din masasabi mga idol na big time shooter tong si Goodwin talaga. Magpapakatotoo lang tayo. Pero hindi mo naman din kailangan maging big time shooter para respetuhin ka ng depensa for sure. Alam po ni Alexander Walker na kaya nga niyang i-hit itong mga ganitong tira at good look din to. So magka-close out siya dyan kaya magagamit niya rin yun sa kanyang advantage over sa defender niya at wala na to sa maayos na postura. Ganda ng step back na ito. Tapos para sa mga idol nating bata, makikita natin dito yung decision making din po ni Goodwin sa depensa. Nung tinatapatan niya si Alexander Walker, hindi siya umaagaw. Hindi nga rin niya hinaharas to kahit pwede naman niyang gawin. Tamang steady lang siya at very patient din kung kailan ba dapat umaagaw at kailan hindi. Nung tinalikuran na siya ni Nazarid sa kanyang pag-help, saka lang din siya nag-swipe dyan. Kaya hindi lahat ng aggressiveness mga idol maganda. Minsan nasa timing lang din talaga yon tulad nung ginawa ni Goodwin dyan. Ito hindi naman niya maaagaw pero kita muli natin yung diskarte niya na pagkagaling sa help tapos tinatalikuran siya ng ball handler saka siya tumetesting umagaw. Ayan kita natin, hindi naman talaga to naagaw mga idol pero for sure ay nagambala niya yung tira. Ganda rin ng help niya Tapos syempre gusto mo sa player mo rin yung nakakakita ka ng emotion sa laro. Kasi ang ganda na ng pagkakakontest niya dyan. Kung coach ka, alam mong hindi po nagpabaya si Goodwin dito sa depensa. Muntik niya ng maagaw, tinaasan niya na ng kamay even sa wind-up pa lang. Good defense yan kung ako ang tatanungin. Sadyang ganyan lang din talaga ang mga shooters sa NBA at nangyayari talaga to. Nung nakita ni Goodwin na pumasok ang tira, ayan, na-frustrate din siya. So yan mga idol, so far so good naman din po ang pinapakita nito ni Goodwin para sa LA Lakers kahit na hindi siya babad kaano. Kaso hindi nila to pwedeng gamitin sa playoffs at naka two-way contract nga lang din siya. Kaya sa tingin nyo, dapat bang mang-wave ng player itong Lakers para ma-convert ang kanyang kontrata? Let me know in the comments mga idol. Sali na rin kayo ng ating giveaway nung Pasko pa dapat to Kaso nga lang ay hindi pa nare-reach yung ating goal. Hanapin nyo lang yung video natin na may ganitong thumbnail ni Kai Sotto. Andun po yung mga mechanics. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.